Hello po, Sir Chris. Si Sofia po uli ito ng Tarlac. Pinabati ko ang lahat ng isang mapagpalang oras. Narito ako muli upang magbahagi ng karanasan ng aming pamilya na sana'y makapagbigay aral sa iba at makaaliw na rin sa mga kapwa ko tagapakinig ng inyong programa. Ang karanasan ko po na ito ay naganap sa probinsya ng Pangasinan, kung saan mula sa Tarlac ay lumipat ang buo naming mag-anak sa bundok na sakop sa probinsya ng Pangasinan. Unang nanirahan ng aming pamilya at pagkakaingin ang naging hanap buhay nila doon. Gumawa na rin ng sakahan sa bundok ang aming pamilya, kung saan ang tubig na dumadaloy sa kanilang sakahan ay nagmumula sa mga sapa at talon sa kabundukang iyon. Ngunit ayon sa mga matatanda, sa amin taong 1986, binababa kami sa bundok ng lokal na pamahalaan ng bayan dahil sa magulo ang panahon noon, gawa ng nagaganap na kudita at uso rin ng mga rebelde, kaya maraming patayan ang nagaganap noon. Ngunit dahil sa wala naman kaming pag-aaring lote sa nasabing baryo na aming nilipatan mula sa bundok, kaya binigyan ng kapitan del baryo ng bakanting lote sa barangay ang aming kamag-anak upang doon magpwesto at magpatayo ng kubo. Malapit rin po ang aming lolo at lola sa kapitan ng baryong iyon. Idagdag pa na sadyang mabait daw ang kapitan na ito sa kanyang mga kanayon. Mula noon ay sa mismong baryo na nga kami nanirahan. Masasabi ko na simple lang naman ang naging buhay namin sa baryo, at pagsasaka at pagtotroso ang naging hanap buhay ni tatang noon, kasi hindi pa naman po mahigpit ang pagpuputol ng mga puno sa bundok noong mga panahong na iyon. Napakasipag po na tao ni tatang, at isa sa mga natutunan ko sa aking mga magulang ay ang pagiging maaway at mababang loob. Sa katunayan, maski hindi nila personal na kakilalang tao tulad ng dayo, ay kanila itong pinapatuloy sa aming tahanan upang makitulog. Natatandaan ko ang laging sinasabi sa amin ni tatang, ang Diyos ay hindi natutulog. Isang araw, merong mga dayo na igurot na nagtitinda ng mga kumot, banig, walis at mga sombrero ang nagpunta sa baryo namin upang magtinda, hanggang sa naabutan sila ng gabi doon. Marami silang pinakiusapan sa aming baryo sa kanilang nadaanan habang sila nagtitinda, na kung maaari ay makituloy sila upang magpalipas ng gabi. Ngunit tinatanggihan sila. Early 90s noon, kaya sa panahon na ito ay hindi pa tulad sa ngayon na kung saan ay marami ang halang na mga kaluluwa. Sa pagpatuloy ko, ang mga igorot na ito, sa pagtitinda nila ay napadpad sila sa aming purok, at doon sila nagpunta sa aming bahay upang magbenta, at nabanggit nila ang kanilang problema kay tatang at inang. Dito ay nakiusap sila na kung maaari bang makituloy ng isang gabi sa aming bahay upang doon sila magpalipas ng magdamag. At dahil sa pong mababang loob ang aking mga magulang, lalong-lalo na si tatang, walang pag-alinlangan na sila ay malugod na tinanggap ng aking mga magulang sa aming tahanan. Sila ay tinuring naming mga bisita, pinakain at binigyan ng mga maayos na matutuluyan. Sa pamayanan po namin, tanging ang mga magulang ko lang ang tumanggap sa kanila. Mabubuting tao naman po sila, at sa katunayan, sa isang gabi na pananatili nila sa aming bahay, ay taos puso ang pasasalamat nila sa aming mga magulang
Kinabukasan, pagkatapos nilang mag-umagahan, ay nagpasalamat uli at bago umalis ay may iniabot sila kay Tatang na ang sabi ng isa sa kanila, "Pangontra ito sa mga masasamang elemento. Ilagay niyo lang ito sa inyong pintuan." Dagdag pa niya, ito ang magsisilbing bakod laban sa mga masasamang elemento at hahadlangan ito ang pagpasok ng mga negatibong bagay sa inyong pamilya. Ang baryo po namin ay malayo pa sa bayan na kung ito'y lalakarin mula sa highway ay aabuti ng 3 oras o baka mahigit pa. Sa panahon ngayon, may mga mangingilan-ngilan na rin na tricycle lang namamasada sa aming baryo at mula sa crossing sa highway, sasakay pa ulit ng bus o yung mga tinatawag na Mazda. Naaabutin rin siguro ng 1 oras bago marating ang palengke sa bayan. Marami sa baryo namin ang mga kinabataan na lumuwas ng Manila upang magtrabaho at mangamuhan sa nasabing lungsod. At ang ilan sa kanila ay doon na rin nakapag-asawa. Pag may mga okasyon tulad ng Pasko, fiesta o kasal, ay may mga dayo na ang iba ay kasama o imbitado ng mga taga sa amin na umuuwi sa iba't ibang bayan na karamihan ay galing sa Kamaynilaan. Noong mga panahon na iyan, ay marami na rin ang mga bahay sa baryo. Ngunit hindi pa ganon kalapit ang mga ito sa isa't isa at medyo marami pang bahagi sa baryo ang masukal. Malapit na noon ang Pasko at tuwing Pasko ay napakasaya ng pamayanan o baryo namin sapagkat may sayawan sa plaza at idinaraos tuwing pagsapit ng katapusan ng Disyembre taon-taon. May mga sayawan ng mga kabataan, may mga pa-contest rin at iba't ibang palaro para sa mga kabataan tulad na lang po ng liga sa basketball, palarong pambata at maski para sa may mga edad na rin. Ito rin ang mga panahon na hinihintay ng mga bata kasi may mga special numbers kung saan may magpapaligsahan sa pagsayaw at may mga nagsasaboy ng candies sa mga sasayaw ng special numbers. Kaya naman kaming mga bata ay takbuhan sa gitna upang mamulot ng mga candies. Halos mabangga pa nga namin ang mga nagsasayaw ng special numbers sa gitna. Makakuha lang kami ng mga candy. Alam nyo na mga typical na mga batang 90s noon. Nakakatawa pag naalala ko ang mga panahon na ito. Ito na, buwan na ng Disyembre. Kaya marami ang nagdadatingan ng mga taga-baryo namin na nagtatrabaho sa ibang mga bayan. Ang iba sa kanila ay galing pa sa Maynila. At pag uwi nila, may mga kasakasama rin na mga tropa upang dumalo sa Christmas party namin. Merong dalaga na taga sa amin na galing sa Maynila na itago na lang natin sa pangalang Sally. Dumating noon si Sally na may kasamang isang kaibigan na kung tama ako at sa pagkakatanda ko noon, sa kanyang pangalan ay Joanna. Bali nasa gitna ng palayan ng kanilang bahay pero ang palayan na ito ay madadaanan namin bago marating ang plaza sa baryo. Ilang araw na lang noon ay Christmas party na sa baryo kung saan abala ng mga kabataan para sa preparasyon nila. Sa baryo po kasi namin ay may samahan ng mga kabataan dito at ibinoboto nila ang kanilang mga opisyales. Sila na rin ang gumagawa ng paraan para makalikom ng pondo na gagamitin tuwing Disyembre para sa Christmas party sa aming barangay. Nagsosolicit rin sila sa mga ambag mula sa mga kabayan. Ang mga nalilikom nila ay ginagamit nilang pang merienda na sinasamahan na lang ng soft drinks o kaya ay juice pagdating ng gabi. Ang iba pa nga sa mga ito ay nakikita na namin na nagbubuhat ng mga upuan para gamitin sa plaza. Kasama na ang kuya ko na noon ay kabataan na rin
na nasa edad itong 17. Nagbubuhat sila ng mga upuan. Ito yung mga upuan na ilalagay nila sa palibot ng plaza, kung saan ay uupo naman ang mga kadalagahan na makipagsayaw. Habang sa bahay dumating na rin ang ate ko mula sa Tarlac. Doon kasi ito nag-aaral ng kolehiyo at nasa 19 ang edad nito. Wala naman itong dalang kaibigan na ang sabi pa niya ay marami naman daw kaming mga pinsan na kasing edad niya na pwede niyang makasama sa pagpunta sa sayawan sa plaza. Idagdag pa dyan, ang kuya ko na dakilang alalay rin ni ate. Tagabitbit kasi ito ng mga kung ano-ano, lalo na pag dumarayo sila ng sayawan. Ang isa sa mga tagabitbit ng tsinelas o mga sapatos ng mga kabataang dalaga pag nagdadaanan sila sa mga bukid o may putikan. Ako ang sunod kay kuya, pero malaki ang age gap namin at ang sunod rin naman sa akin ay lalaki na magkasunod lang ang edad namin kaya close kami at pareho namin inaantay ang Christmas party ng dahil sa candies. May upuan kasi doon na ginawa si kuya. Naglalaro kami noong sandaling iyon ng aking pinsan sa labas ng bahay. Nang napansin ko na napapasulyap ito sa amin at minsan nagtatamang aming mga paningin ay ngumiti ito sa akin. Pero sa totoo lang, parang ibang uri na mga ngiti niya. Pero dahil nga sa bata pa ako sa mga panahon na yon, hindi ko nalang pinansin at hindi ko binigyan ng ibang kahulugan. Maya-maya lang, narinig ko na palabas si Ate Sally habang nasa likuran nito, si ate na may dalang pitsil at baso ng tubig para kay Ate Joanna. O paano? Magkita-kita na lang tayo sa sayawan. Narinig ko na sabi ni ate. Sinang-ayunan naman ni Ate Sally at dagdag pa ni ate. Agahan natin gumayak dahil tayo ang sasalubong sa mga darating na bisita. Narinig ko pa na darating daw ang pinsan ni Ate Sally na si Kuya Oli. Ito yung manliligaw ni ate kaya kilig naman si ate ko pagkarinig doon. Pero sininyasan niya si Ate Sally na huwag maingay, sabay nguso sa akin. Dahil alam niya pag narinig ko yon, magkukwento na naman ako sa aming mga magulang. Ako yung buhay na CCTV kasi noon. Pero huli na, dahil narinig ko naman ang usapan nila. At dahil sa sadyang madaldal ako, kaya panigurado na mababanggit ko ito sa aming mga magulang. Kinagabihan, habang kami ay nakaupo sa veranda, kakatapos lang kasi namin kumain, ay narinig namin na sumisigaw ang dalawa naming lola. Ito yung nanay ni Tatang at hipag ni Lola. Sila ay parehong manggagamot sa aming baryo at base sa aming narinig ay kanilang sinisigawan at minumura ang napadaan na isang ibon na tinatawag na kikik. Humuhuni ito habang dumadaan sa purok namin. Kaya nagtanong ako sa aming mga magulang kung bakit sinisigawan ng mga lola namin ang ibon na iyon. Paliwanag sa akin ni Tatang na ang ibon daw na iyon ay pinaniniwalaan sa amin na ibon ng aswang. Sabay sabi pa sa akin at sa kapatid kong lalaki na mas bata pa sa akin. Kaya kayo, umuwi kayo sa bahay bago pa lumubog ang araw. Dagdag pa ni Inang. Naku, yang mga anak mo, nakauwi na ang mga manok sa poultry sa hapon. Pero sila, nandoon pa rin sa labas. Abay, mas may isip pa ang manok at alam umuwi ng umaga. Halos di nga makakain sa kalalaro ng mga yan eh. Dagdag pang wika nito sa aming ama. Nakikinig na lang ako sa pinagsasasabi ni Inang. Kasi totoo nga naman. Pag mga bata kasi ang sarap maglaro. Kaya kahit mag-ugat-ugat na sa leeg si Ina, sa kakasigaw pag tinatawag kami para kumain. Kung wala pang pamalo, ay hindi pa rin kami umuwi. At parang hindi ito naririnig. Parang ako
Ang pinsan ko noon na kasama ko palagi sa paglalaro ay ulila na ito sa kanyang ama. Kasama na lang niya noon sa kanilang bahay ay ang kanyang ina at bunsong kapatid. Yero ang bubong ng kanilang bahay na maliban sa kanilang kusina na pawid o yung kugon. Yung kugon ay ginagapa sa bundok. Hindi ko alam sa Tagalog kung ano yung kugon. Medyo mahina ako sa Tagalog. Ito yung kinuwento niya sa akin. Gabi na daw noon. Bali ang kanyang ina kasama ng bunsong kapatid niya ay nasa loob ng bahay, natutulog. Samantalang siya naman ay sa kusina dahil maaga pa siyang gumigising upang magtungo sa bukid. Tahimik na noon ang paligid at tanging huni na lang ng mga insektong panggabi ang maririnig mula sa labas. Yung pinsan kong ito ay sa kusina natutulog. Nasa madaling araw na yun nang siya ay magising. Nang may narinig siya na may naghuhukay sa bubong ng kanilang kusina. Tahimik siyang nakiramdam. Tama nga siya na may naghuhukay sa bubong nila sa kusina kung saan siya nakahiga. Pabilis ng pabilis ang paghuhukay na ginawa ng kung anong nilalang sa bubong na pawid. Sa isip-isip ng pinsan namin ay anong uri naman ng hayop ang maghuhukay ng bubong. Sa Pangasinan po kasi yan nangyari. Alam ko na pamilyar tayo sa mga kwentong may kaugnayan sa aswang. Pero hindi naman ganyan kalaganap ang kwentong aswang noon sa Pangasinan. Bagamat may mga bali-balitang aswang sa mga lalawigan. Hindi agad pumasok sa pinsan ko. Natawagin na lang natin sa pangalang Mulong na aswang ang nasa bubong. Ngunit ilang sandali lang ay napagtanto na rin nito na aswang talagang nasa bubong nila. Sapagkat mula sa dilim kung nasaan si Kuya Mulong na tahimik na nakikiramdam ay nakita nitong may nilikha ng maliit na butas sa bubong at mula doon ay may naaninag siyang sumilip. Dahan-dahan itong kinuha ang itak na nasa uluhan ng niya at dahan-dahan na gumapang papunta sa loob ng bahay kung saan ay mahimbing nang natutulog ang kanyang ina at ang kanyang kapatid. Ginising niya ang mga ito sa mahinang pagyugyok at ibinulong ang mga nagaganap at ang wika niya. Gumising kayo. May aswang sa bubong natin. At dahil doon, nagising na rin ang kanyang ina at ang kapatid niya. At ang kapatid niya ay may hawak na flashlight pero hindi ito nakasindi. At dahan-dahan silang pumunta sa kusina. Ngunit nandoon pa rin ang naghuhukay sa bubong. Naganap si Kuya Mulong ng matutunguhan habang hawak-hawak nito ang kanyang matalas at matulis na itak. At kanyang biglang tinusok sa banda ng bubong na kung saan may naghuhukay. At pagkatusok nito ng itak, ay agad naman itong tinutukan ng ilaw ng flashlight ng kanyang binatilyong kapatid. At kitang-kita nila ang isang napakalaking unggoy. Tumalon nito mula sa bubong ng kanilang kusina at tumalon sa hindi kalayuang puno na nasa gilid lang ng bahay nila. Hahabulin pa sana nila ito pero dahil sa may malakas silang pakiramdam na hindi ito isang ordinaryong unggoy, hindi na sila nagtangkang habulin pa ito. Hindi na rin natulog si Kuya Mulong ng gabing iyon dahil sa pag-aalala na baka sila ay balikan ng aswang. Mag-aalas 5 pa lang ng umaga noon. At dahil sa maaga rin na gumigising si Tatang dahil pumupunta ito sa bukid. Kaya pagkakita daw ng pinsan kong si Kuya Mulong na may nakasindi ng gasera sa aming bahay, ay agad-agad itong tumakbo papunta sa bahay namin. Gising na rin ako noon dahil sa nagtatahulan ng mga aso sa labas ng bahay. Medyo malayo pa si Kuya Mulong ay tinatawag na nito si Tatang. Tiyong, Tiyong.
malakas na pagtawag ng aming pinsan. Nang marinig ito ni Tatang, ay agad siyang lumabas. At ayon sa narinig kong sinabi ni Tatang, ay walang unggoy sa aming pamayanan. At hindi rin naman ito malapit sa malalaking bundok. Lalong walang unggoy na maghuhukay sa bubong sa gabi. Panigurado ni Tatang na aswang ang umatake sa bahay ni na Kuya Mulong. Marami na kasing mga dayo sa baryo natin at maski sa mga karatig baryo. Sabi ni Tatay. Pagkakuha sa itak ni Tatang ay sumama ito sa pinsan ko sa kanilang bahay. Mag-uumaga na rin noon at sisikat na ang haring araw. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari noon sa bahay nila Kuya Mulong. Pero sigurado ako na naglagay sila ng mga pangontra sa aswang sa kanilang bahay. Kinabukasan ng gabi, pasayawan na sa aming baryo. Kaya maaga pa lang ay gumayak na sila ate at kuya. Kasama rin ang binata naming pinsan na nakatira sa aming bahay. Pormang-porma ang mga ito. At bago tuluyan pumunta sa plaza, ay sinabihan kami ni ate na, "O kayo Sofia, magbihis rin kayo pag pupunta kayo sa plaza. Saka maligo kayong dalawa bago magpunta doon." Sagot ni Inang dito, "Nakong, ibig sabihin ay anak, hayaan mo na manood ng sayawan ng mga kapatid mo." Narinig kong sabi ni Nanay. Magbibihis na lang sila para hindi nakakahiya doon. Dagdag pa na sabi nito. Sa bagay, aminado naman po ako na dahil sa mga bata pa kami ng kapatid ko noon. Kaya wala pa kaming masyadong hiya kumbaga. Makakapal pa ang aming mga pagmumuka at walang pakialam kung ano ang sabihin ng ibang tao. Ang nasa isip namin ng kapatid kong lalaki ay sa plaza, tiyak na maraming candy doon na isasaboy sa mga special numbers. Pareho pa kami mga bungi ni Simo noon ng kapatid kong lalaki dahil sa katakawan sa candy. Alam niyo yung mga ngipin na may itim sa pudpud sa harap dahil sa kakakain ng candy. Ganun ko pwedeng ilarawan. Dahil sa may mga bisita rin kami sa bahay na mga sandaling iyon, ay hindi na kami napansin ni Inang na sumama sa isa pa namin na pinsan na kaedad rin namin. Nagpunta kami sa bahay nila upang kumain ng pansit at nunood sa kanilang TV na black and white dahil yun pang usong mga TV noon sa baryo. Maya-maya ay nakita namin na umalis na rin ang mga kapatid nilang binata at dalaga papunta sa plaza para magsayawan. Kaya pagkaalis nila, ay napagkasunduan na rin namin na pumunta na rin sa plaza. Kaya ang ending, kami ni Simo ay hindi na nakapagbihis. Kung ano ang suot namin maghapon sa paglalaro, ay yun na rin ang suot-suot namin sa pagpunta sa plaza. Mukhang gusgusin talaga. Idagdag pa na may punit-punit ang aming mga damit at ang buhok namin ay walang kasuklay-suklay. Wala pang suot na tsinelas si Simo. Tapos ang alikabok sa mga paa niya ay mahahalata dahil sa ito'y namumuti sa alikabok. Habang nasa plaza kami, mag-iisang oras na kami doon, ay nakita kami ng isa naming pinsan at ayon dito, pinapauwi kami ni Inang at Tatang. Upang magbihis ngunit dahil sa sadyang di na namin maiwanan ng ibang mga kalaro namin na nasa plaza na rin kaya ipinagwalang bahala na namin ang sinabi ng aming pinsan. Laro dito, laro doon ang ginawa namin ng mga sandaling iyon. Marami ring mga dayo na mula sa mga karatig barangay namin. Mag-aalas 10 na ng gabi noon nang mag-upisang magkaroon ng special numbers kung saan ay dito. Ito yung pinaka-aantay ng lahat ng batang nandoon. Kaya wala nang batang naglalaro at lahat ng bata na nandoon ay nasa gilid na ng plaza at handang-handang sumugod sa gitna
pagkahagis ng mga candy. Nakita na rin namin si ate na nakaupo sa may isa sa mga upuan na nakapalibot sa plaza. Nang may kumalapit sa likod ko. "Umuwi na kayo ni Simo," sabi nito. Naku po, ang kuya ko. Ito na, nakita na niya kami doon. Pero hindi nagtagal, ay tumakbo na ulit ako sa gitna upang mamulot ng mga candy. Pagbalik ko, andoon pa rin si kuya. Saad uli nito sa akin, "Umuwi na kayo ha," na parang may pagbabanta sa tono nito. Kaya ang ginawa namin ni Simo ay lumipat kami ng pwesto sa may bandang palagay namin ay di agad-agad makikita ng aming ate at kuya. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Noong nakaupo na lang kami sa gilid ng plaza, kasama ng ibang mga pinsan at mga bata habang nag-aantay ng mga special numbers, kung saan may maghahagis pa ng mga candy. Halos natumba na rin kami sa aming pagkakaupo dahil sa antok. Maya-maya lang, may biglang kumurot sa aming tagiliran ni Simo. Na paglingon namin ay nakita namin ang naglalakihang mga mata ni ate. Sabay sabing, "Ganyan ang mga itsura nyo na nagpunta dito. Umuwi na kayo ngayon na," sabi nito sa amin. At nang dahil sa sadyang takot kami kay ate, wala na kami nagawa kundi lisanin ng plasang iyon, kung saan ay maraming tao na nagkakasiyahan. Habang nasa daan kami, narinig namin ang ibon na kikik na lumilipad halos sa tapat lang namin. At ang baba ng lipat nito na akala mo ay ibon na dumadawit ng pagkain. Ramdam pang baba ng lipat nito mula sa ulo namin. Kaya magkahawak na kami ng kamay ni Simo at nag-umpisang tumakbo. Dahil sa madilim noon at wala naman kaming dalang ilaw at idagdag pa na sadyang mabato ang aming lugar, kaya hindi kami makatakbo ng mabilis. Maya-maya lang, habang palapit na kami sa bahay ni na Ate Sally, nasa bahaging bukid ito na madaraanan bago marating ang aming kabayan. At bago namin marating ang bandang tapat nila, ay may naaninag kaming tao sa dilim na nagsasalita ito. "Pauwi na kayo." Boses ng isang babae, ngunit hindi namin kilala ang boses na ito. At ito'y nasa lingwahe ng Tagalog. Ngunit hindi ba dapat ay nasa plaza rin ito at nakikipagsayawan? Bigla kong naitanong ang aking sarili. Kaya nilingon ko ulit ito. At doon ako napasigaw ng ubod ng lakas dahil sa gulat. Ito'y aking nakita na nasa likuran lang namin. Doon na ako umiyak. Hila-hila ang aking kapatid at tumakbo na kami ng mabilis habang sumisigaw kami ng, "Tatang ko, tatang ko." Humingi na kami ng saklolo ng kapatid ko. At sa totoo lang po, hindi po tao ang problema sa aming baryo dahil sadyang napakatahimik ng aming baryo at walang karahasan ang nangyayari. Pero nag-umpisa ang katatakutan magmula nang magkaroon ng bisitang dalaga si Ate Sally. Mabilis ang pagtakbo namin ni Simo. Yung halos masubsob na kami dahil sa pagkakatipalok sa bato. Pero sige pa rin kami sa pagtakbo habang umiiyak at tinatawag namin ang aming ama. Maya-maya ay narinig namin ang pasigaw ni tatang mula sa bahay. Narinig na pala kami ni tatay. Kaya lumabas agad siya ng bahay habang daladala ang itak. Umiiyak kami ng kapatid ko habang nagkukwento sa nangyari sa amin. Galit na galit sa amin si tatang. At nung narinig niya ang kwento namin, ang saad nito, "Buwisit na aswang yan. Mga anak ko pa ang aaswangin niya. Bisita lang siya." Pero pilit siyang sinasabihan ni inang na kumalma at kanila itong kukumprutahin kinabukasan
At kinabukasan ay palahaw ng pag-iyak ni Lola ang gumising sa lahat. Maaga itong nagpunta sa kubo ng isa naming tiyuhin upang hatidan ito ng pagkain nang maabutan niya itong wala ng buhay. At puno ng dugo ang silong ng kanyang bahay. Di naman kalayuan sa aming kabayan ang kubo ng tiyuhin namin na ito. Ngunit nakakapagtataka na wala man lang kaming naramdamang kakaiba mula sa kanyang kubo noong gabing iyon. At ang ipinagtataka pa namin ay marami itong galos sa kanyang katawan, dibdib at likod na para bang nakipagbunutan. Sa kabilang bahagi ng leeg nito ay may isang maliit na butas na sa tansya ni Lola pwedeng maipasok ang isang daliri. Ang bahay nito ay may hindi kataasang silong at ang sahig ng kubo nito ay tipikal na sahig lang sa probinsya noon. Kaya may espasyo sa pagitan nito at sa ilalim ng bahay ay nagkalat ang mga dugo na nagmumula sa katawan ni Tiyong Boy na nakahandusay sa loob ng kubo. Namatay itong dilat ang mga mata na akala mo ay takot na takot. Naniniwala ang aming pamilya na siya ay inaswang sapagkat kaya may espasyo sa pagitan nito at sa ilalim ng bahay ay nagkalat ang mga dugo na nagmumula sa katawan ni Tiyong Boy na nakahandusay sa loob ng kubo. Namatay itong dilat ang mga mata na akala mo ay takot na takot. Naniniwala ang aming pamilya na siya ay inaswang. Noong araw na din iyon ay umalis ng biglaan ang bisita na babae ni Ate Sally. Na ayon dito ay madaling araw pa itong bumiyahe pa Maynila. Mula rin sa araw na yan ay naging usap-usapan ng aswang sa amin. Sa gabi ng burol ni Tiyoy Boy ay gabi-gabi rin na dumadaan ang ibon ng kike sa kanyang bakura ng bahay. At sa huling araw ng kanyang lamay ay may dumapong na isang napakalaking ibon sa isang sanga ng puno na malapit sa kanyang kubo. Diyang ikinagimbal ng mga taong nandoon na nakipaglamay maliban sa aming lola at sa mga hipag nitong manggagamot. Kanila itong binugaw at pinagbantaan na ayon pa sa mga ito ay alam nilang namatay si Tiyong Boy sa hindi natural na kamatayan. Hindi na muling tumapak pa sa aming baryo si Ate Joanna dahil alam naman niya na may nag-aantay sa kanya doon oras na umapak siya at wala na rin pong balita si Sally sa kaibigan niya mula noon. Hindi lang po ang aming pamilyang nakakasaksi sa aswang. May isang pamilya pa na nakatira sa may gitna ng bukid na may anak na sanggol ang nagpapatunay sa aswang na yan sapagkat inatake rin sila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ako po si Sofia ng Tarlac.